Biyaheng Kapitolyo, Tatag na Batanggenyo, sabay-sabay tara na. Arangkada na Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan po sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga sa iyo kasamang Almira. Magandang araw, magandang umaga sa'yo kasamang Tala. Ayan, hindi natin kasama ngayon si Kuya Jonas at saka si kasamang Jane dahil si Kuya Jonas ay nasa sangguniang panlalawigan, tapos si kasamang Jane naman ay nasa celebration ng ating Women's Month ngayon. So, medyo tayo lang muna tayong dalawa ngayon yung team natin. Kamusta ka naman pala ngayong araw? Maganda at nagagalak ako na... Sobrang formal mo naman. sorry, medyo kabado. Ako din, second na. Oo nga, second na natin dito sa studio natin ngayong At umaga. parang feeling ko lagi first time tayong nagraradyo pag nakaupo dito. Hindi mawawala yung kaba natin, pero syempre patuloy pa rin tayo sa ating serbisyo. Kaya naman sa panibagong araw ng ating talakayan at kwentuhan ngayong Biyernes, March 20 po yan, 2026, sa kabila po ng hamon na patuloy po nating kinakaharap ngayon, ang pamahalaang palalawigan po ng Batangas ay nananatiling matatag sa pagbibigay ng suporta at tulong sa ating mga kababayang Batanggenyo. Siyempre po sa pangunguna po yan ng ating ina ng lalawigan ng Batangas, si Governor Vilma Santos Recto. Yes, at bilang bahagi nga ng ating layunin na maiparating ang mahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan, hindi rin po natin ito ititigil dito lamang sa ating pong pamahalaan panlalawigan, kundi dito po sa ating Batangas Provincial Information Office, itutuloy-tuloy pa po natin ang paghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita at impormasyon. Yes, dahil kahit na-compress nga tayo sa 4 days ngayon na pasok natin, ay hindi po tayo titigil na e-ere kahit po wala tayong pasok ng Friday. Dahil po, isang espesyal na namang usapin ang bibigyan nating pansin. Isang tahanan po na hindi lamang nagsisilbing silungan, kundi isang lugar ng pag-asa, paggabay at pagbabago para sa ating mga kabataan. Isang tahanan na muling bumubuo ng pangarap at nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga kabataang minsan nang naligaw ang landas. Pag-uusapan po natin ang Bahay Pag-asa ng Batangan. Ang tahanan na kumakalinga at gumagabay sa mga kabataang may suliranin sa batas o itong ang tinatawag natin kasamang Almira na Children in Conflict with the Law. At ngayong araw nga, mas lalo pa nating sisilipin ang kanilang mga programa, mga serbisyong handog at ang epekto nito sa buhay ng mga kabataang kanilang natulungan.
At syempre, maya-maya lamang ay makakasama rin natin ang isa sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng programang ito upang ibahagi ang kanyang mga karanasan at inspirasyon, mga kwentong tiyak na magbibigay aral at pag-asa sa ating lahat. Yes, tama ka dyan. At lahat ng yan po ay maya-maya lamang pagkatapos po ng isang malaking audiovisual presentation na patungkol nga po sa ating Bahay Pag-asa ng Batangan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Napunta ako sa Bahay Pag-asa. Unti-unti ko nabago ang sarili ko. Nagkaroon ng linaw bawat direksyon at bawat desisyon na gagawin ko sa aking buhay. When hope is given a place to grow, lives begin to change. This is Bahay Pag-asa ng Batangan, where hope is rebuilt and second chances are given. Through the leadership of Governor Vilma Santos Recto, Bahay Pag-asa was officially established. In compliance with Republic Act 9344, more than just a facility, it has been a place of refuge and transformation that provides intensive intervention with children in conflict with the law. For 10 years, Bahay Pag-asa has stood a safe space built not just with walls, but with compassion and guidance. As we celebrate its 10th founding anniversary, we honor the journey, the resilience, and the countless stories of change that began within these walls. Bahay Pag-asa ng Batangan, where every ending becomes a new beginning. Talino at puso. Sa pagdiriwang nga po ng ika-10 anibersaryo ng Bahay Pag-asa ng Batangan, makakasama po natin ngayong araw si Miss Eileen Aranos, Section Chief ng Bahay Pag-asa, upang ibahagi ang kanilang patuloy na advokasya sa pagbibigay ng pag-asa at bagong simula sa ating kabataan. Magandang umaga po, Miss Eileen. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga nanonood ng Biyaheng Kapitolyo. Yan, ma'am, kamusta naman po kayo ngayong araw? Ayan, medyo nakakangiti na ng maayos. Kasi syempre po kahapon God is good. Very Nung isang fulfilling araw po, naman. yes, Nung opo. isang araw yung aming 10th year anniversary. So ngayon medyo mas nakakangiti na. Kasi tapos na yung aming celebration. Kasi yung pinaka-crucial part po, di ba, yung parang preparation. Yes. Tapos iba pa yung stress nyo or yung mga naiisip nyo during during the that celebration. Yes Ayun, po. kasamang Almira. Ayun po, magandang araw po, Ma'am Eileen. Maaari niyo po ba ilarawan sa amin ang Bahay Pag-asa at ano po ang pangunahing layunin nito para sa mga batang inyong inaalagaan? So, ang Bahay Pag-asa ng Batangan ay isa siyang 24/7 youth care facility para sa ating mga kabataan na lalaki. So, lalaki lang po yung tinatanggap natin sa facility at siya po ay kailangan unang-una ay may court order. So, hindi po tayo tumatanggap ng mga nireklamo lang sa barangay. So, talaga po tayo ay may official complainant. Meron po silang case number, case criminal number po sila. At syempre, ang layunin po ng ating Bahay Pag-asa ng Batangan ay sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng iba't ibang programa ay kung dati po sila ay naging problema sa kanilang barangay o sa lipunan, ang layunin po natin ay maibalik sila sa kanilang pamilya at sa community na isa ng responsableng kaparte ng community. Ma'am, kailan po mismo nagsimula ang Bahay Pag-asa at paano po ito nasimulan? Ano pong dahilan bakit po ito nagsimula? Ang Bahay Pag-asa ng Batangan po ay naitatag po siya sa inisyatibo po ng ating minamahal na ina na lalawigan ng Batangas, Honorable Vilma Santos Recto, noong March 21, 2016. So bakit po ba ito naitayo? Dahil nga po sa mga cases po natin ng atin sa mga kabataan, nung una po, dahil po wala tayong ganitong facility, ay nauobliga po ang ating mga MSWDO na iuwi muna nila sa kanilang bahay ang kanilang tahanan, ang bata sa kanilang tahanan, which is not safe po. Pero God is good dahil nga po dito sa isang facility, mas nabibigyan po sila ng tamang programa at
kapayapaan at safety para po sa ating mga bata. Ayun, matanong ko lang din po, ma'am, anong age po ba yung mga pumapasok po sa Bahay Pag-asa at ano po yung mga karaniwan nilang nararanasan bago po sila makapasok dito? Okay. So, ang ating pong tinatanggap ay 12 to 15 and 15 to 18 po. Pero, minsan po, meron po tayong natatanggap na hindi na menor de edad. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay yung upon commission of crime po. Ano pong halimbawa po nito? Halimbawa po, ang bata ay nakumit niya ang crime ay 17. Pero na-file po ang case ay 24 na siya. So, sa ating facility pa rin po siya ilalagay kahit po hindi na siya minor. Kasi ang ating pong pag-uusapan ay anong edad niya Nagawa, yes, opo. nakumit po yung crime. Ano po yung span po naman kapag hindi na siya minor? Ilang taon po siya dapat nasa Bahay Pag-asa pag ganun po? Okay po. So, yung pong ating tagal o duration po ng rehabilitation program ng isang bata ay ating pong performance-based. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit po ang nakalagay po sa kanya ay 1 taon lang siya dapat sa ating facility, pero hindi niya nasusunod yung ating rehabilitation plan sa kanya. Ano pong ibig sabihin? Hindi ba po siya marunong maglaba? Siya po ay tumatakas? Siya po ay may mga ginagawang violation sa ating facility, so pwede pa rin po siyang ma-extend sa 1 taon hanggat hindi po niya nababago ang kanyang sarili. So hindi po tayo nakakahon lamang kung ano po yung suspended sentence na ibinigay sa kanya. Hanggat hindi po siya nagbabago, pwede po natin siyang patagalin sa ating facility at God is good naman po kasi ang ating naman pong court judges ay malaki po ang tiwala sa atin. Kasi ang sabi nga po nila sa atin ay kayo ang mas higit na nakakakilala sa mga batang yan, kaya naniniwala daw po sila sa aming recommendation. Kasi ganun po yun eh. Pag po ang bata ay pwede nang lumabas, tayo po ay sumusulat sa court. Nagbibigay po tayo ng ating final report at nire-recommend po natin doon na pwede na po natin siyang reintegrate sa kanyang family. Ma'am, may instances po ba na maagang lumabas kesa po dun sa kanyang time na dapat po nasa Bahay Pag-asa siya? Opo, meron po. Kasi nakita po namin na Nagbabago? oo, mabilis siyang nagbago at minsan po ay hindi rin talaga, may mga instances po kasi na parang hindi totoo yung na-file na case sa kanya. Napagbintangan lang. Opo, o kaya halimbawa po ay sa issue po ng rape, yung pala naman po sila ay mag-girlfriend-boyfriend. May mga ganun po kasing instances. Okay po. Bilang po nabanggit niyo po yung mga naglalaba dapat, yung mga ganun po. Ano pa po ang mga programa po at serbisyong ibinibigay ng Bahay Pag-asa upang matulungan po ang mga bata na makabangon at magbago? So, ang ating pong mga programa at serbisyo na ibinibigay sa ating mga bata, siya po ay holistic approach. Ano po? So, unang-una po sa ating home life skills services. So, kung dati po hindi po siya marunong maglaba, magluto, maglinis ng bahay, so tinuturuan po siya sa facility. Parang basic po, yung chores. mga basic Yes po. chores natin, tinuturo po. natin. Yes po. Tapos meron din po tayong mga medical services. Salamat po sa Provincial Health Office, sa San Jose District Hospital. Sila po yung katulong natin na nagbibigay po ng medical na Tulong. serbisyo po sa ating po mga bata. Tapos meron din po tayong mga recreational activities, may mga katayo po tayong mga sa spiritual, meron din po tayo sa educational services kasi kahit po ang bata ay nasa facility, sila po ay nakakapag-aral. Kaya po napakaganda. Tapos meron din po tayong mga life skills development training sa pakikipag-ugnayan po natin sa TESDA. Kasi ma'am, kasi kailangan po kasi hindi lamang po tayo nakafocus sa bata habang nasa atin. Yes kasi mas madali kasi yung habang nasa atin kasi structured eh. Kumbaga nakaplanado mula paggising, pagkain, pagtulog, lahat nakaplano. Pero ang hamon dyan, paano sila pag lumabas na? Pag wala na sila sa ating facility. Kaya po sa ating mga programa, mas pinaiigtin natin na may mga
alam silang mga livelihood skills training para po paglabas nila, kaya pa din nilang Kaya nila sa iahawat sarili ang nilang kanilang paa. sarili. Yes. Opo, Yes at po. nung nagkaroon ako ng pagkakataon po na bumisita po sa Bahay Pag-asa, nakita ko po na may mga produkto talaga sila. May mga produkto dishwashing galing sa liquid. kanila, Opo. ginagawa talaga nila. Pinoproduce talaga ng mga bata. Ano po, pati po crochet, mga lamp, kung ano-ano po, na binebenta nila mismo. At minsan po, pag meron po tayong community market, nagbebenta din po tayo ng products nila, which is nakakatuwa po na makita na ang mga bata po mismo ang nagpo-produce po noon. Kasi ma'am, sa usapin po kasi ng livelihood, 60% po kasi ay sa facility na papupunta, pero 40% po kasi ay kanila. Kanila po, Opo, yung sa income kanila po po doon. napupunta, yes ma'am. Kasi although lahat naman po ng pangangailangan nila ay provided ng Provincial Government of Batangas, yung kasing toiletries ay counterpart po nila. So hindi naman po lahat ng ating bata ay may kakayahan, ang kanilang pamilya, na ma-provide yon. So dahil po sa kanilang livelihood, doon po sila kumukuha ng kanilang ginagastos. Kaya po napakaganda po ng ating mga livelihood skills training po para sa kanila. Nakakatuwang isipin kasamang Almira na napakadami at napaka-variant talaga yung mga programs na ino-offer nyo po sa kanila. From basic etiquettes, tapos meron tayo entrepreneurship, pwede rin doon. So, ma'am, ito naman po yung matanong ko. Pagdating naman po sa kanilang kaligtasan, paano po natin nasisiguro na yung kanilang environment ay safe? So, sa atin pong facility, meron po tayong mga house parents na kasama nila. So, meron po tayong lalaki at babae na house parent na kasi gusto nating iparamdam na kahit sila ay nasa facility, meron silang nanay at tatay. So, unang-una sila po yung gumagabay sa kanila na 24/7 ay nakabantay sa kanila. Kaya nga po ang aking paghanga sa aming mga house parents kasi very challenging Tsaka na hindi po madali. Opo. yes, na maging magulang sa mga kabataan na hindi mo naman kadugo. Plus po doon ay meron po, nandyan din po ang PIPOS na nagbabantay po sa atin. Regarding po sa kanilang pagkain, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa nutritionist para po masigurado natin na ang pagkain po nila ay healthy para sa kanila. Meron din po tayong quarterly or monthly nagche-check po tayo ng ating mga electricity, ng ating mga saksakan para po masigurado po natin na safe at hindi po mapapahamak ang ating mga bata. So, yun po. Ayun po. Mabalik ko lang po. Ano po, bilang nabanggit nyo po na ang mga bata po ay nakakasama po ng mga house parent po na tinatawag. Meron po ba kayong, sa loob po ng 10 taon, meron po ba kayong maibahaging kwento po na hindi nyo po malilimutan or paano nyo po nakikita ang pagbabago po sa buhay ng mga bata? So, one time, nakalabas na yung bata, tapos binisita kami nung magulang. Nakakatuwa lang kasi sabi niya sa akin, Ma'am, bago kumain, nagdadasal na kami. So, sabi ko, talaga po, opo, kasi sa amin, sa facility po kasi, bago kumain, nagdadasal, tuwing 6:00 ng gabi, nagro-rosary. So, maaari siyang simple, pero sa katulad namin na part ng Bahay Malaking Pag-asa, malaking bagay sa amin yun na hindi natigil. Hindi natigil yung natutunan niya sa inside ng facility, pero pag uwi niya, nadala niya at pati ang mga magulang niya, nahimok niya na nagdadasal na daw sila. Kaya sabi namin, Yung talaga po. values. Oo, tama. Alam nyo po talaga na tumatak talaga yung mga Yes. tinuturo ninyo dahil hanggang bahay ay nadala nila. Pati mga kapamilya ay nai-encourage nila na magdasal din. Yes po, yes. Very God-centered na sila ngayon. At ayun nga, ang dami na nilang pinagdaanan, pero doon na kaya nilang i-overcome yon. Kaya nakakatuwa din isipin na pagdating sa kanilang bahay, ay nadadala yung mga mabubuting asal na tinuturo nyo naman Yes po. po, tama po kayo. Ma'am, speaking of shifting din po, since sinabi niyo po na 24/7 silang nakabantay, ito po ba ay 2 tao yung nakalagay po or appointed po sa isang bata?
So, sa isang bata po, meron po tayong mga case manager na tinatawag. So, sila po yung ating mga social worker. Pero yung sa house parent po naman, meron po tayong tri-ship. At bukod po sa house parent, meron po tayong psychometrician, meron din po tayong nurse. So, lahat po ng pangangailangan ng bata ay sinisigurado po natin na naiibigay po natin sa kanila. Ma'am, bilang section chief naman po, paano niyo po nakikita na unti-unti na pong nagbabago yung bata mula po nung pagpasok niya hanggang po sa ngayon sa paglabas niya po? So, syempre, nung una, kung hindi siya marunong maglaba, so marunong na siya ngayon maglaba, magluto, tapos ay nagiging respectful na siya. Kasi alam mo, yung mga bata natin sa facility, malalim ang pagkatao nila eh. Sabi ko nga, kung kikilalanin mo sila, hindi mo sila pwedeng ikahon na lang na, itong batang ito may kasalanan. Pero laliman mo yung Yes. pagtingin sa kanya na produkto sila ng broken family, produkto sila ng kahirapan, kung bakit sila naroroon. Yes, kumbaga may root cause lahat kung bakit ganon yung behavior nila at hindi nila kasalanan yun kung bakit sila lumaki na ganon. Maaring dahil sa previous environment nila, Yes, maaring sa mga napagdaanan nila before, pero again, those circumstances doesn't define their personality. Yes, And of course, hindi dinidefine ng kasalanan nila yung mga pwede pa nilang gawin in the future. Kasi malay natin, what if maging doktor pala to, maging engineer pala to, o maging isang teacher din na gustong tumulong sa mga bata. So nakakatawa po talaga yung mga ginagawa niyo po. Totoo. Tsaka there's always room for change nga Yes. naman. Kasi may dun sa certain point nila ng buhay nila na sila ay nagkamali. Dun pa sila matututo at marirealize nila unti-unti na, kaya ko pa naman pala magbago. Na hindi kasi sa tulong po ninyo na tuloy-tuloy po na natulong sa kanila, nagpapaliwanag sa kanila, naging patient sa kanila, nagiging parang magulang Second nila. parent, yes. Natutulungan yung mga bata na pwede pa kasi may naniniwala. May chance pa, naniniwala totoo. May nananiwala at kayo po yun. Yes Siyempre, po. yung mga magulang din po nila. Yes. Bilang po, nabanggit nyo din po na ang mga bata nga po. Ilan kaya po ang atin pong mga bata ngayon sa facility po? So, ngayon po, ang ating po mga bata sa facility ay meron po tayong 12. Pero overall po, from the start na naitayo po ang ating bahay pag-asa, ay meron na po tayong 142 na mga bata pong kinalingan ng ating facility. Ayun po, bilang 12 po ang ating po mga bata. Ano po ang pinakamalaking hamon po na kinakaharap po ng mga bata? At paano po ninyo sila tinutulungan na malampasan ito? May mga chances po ba na, may mga pagkakataon po ba na nagkakagulo pa rin ang mga bata or may mga Oo, misunderstanding? kasi iba-iba sila ng Ng personality. Tapos iba-iba din sila ng edad. So, ang hirap, lalo pag mga teenager, yan yung rebellious phase. Opo. Tama. So, totoo yun. Iba't iba sila ng ugali, iba't iba sila ng pinagmulan. At totoo din yun na minsan nagkakarambulan, nagkakaanuhan sila. So, ang ginagawa natin, counseling pa din. Kinakausap pa din sila na hindi tama yung ginagawa nilang yun. At yung challenges, hindi lang sa mga bata. May challenges din tayo sa magulang. Anong ibig kong sabihin? May magulang na pag nadala sa amin ng bata, never nang dinalaw ang kanyang anak. Yes, kasi actually, ang ating, after kasing madala ang bata, 1 month muna siya hindi pwedeng madalaw. Pero after 1 month, twice Pwede a na. month, pwede na siyang dalawin. So, minsan talaga na, ano ba tong magulang na to? Parang kinalimutan niya ng anak niya. So, anong ginagawa natin? So, hindi tayo dapat makontento lang sa ganon. Tawag natin si MSWDO, tawag natin si Kapitan. Kapitan, tulungan niyo po kami. Kung walang maipamasahe, baka ho pwedeng servisan ng barangay para po madalaw ang bata. Kasi isa rin po yun sa nakaka-trigger sa bata kung bakit siya nagiging pasaway. Yes. Kasi hinahanap niya yung atensyon ng kanyang Aruga, magulang tapos yes. hindi niya nadadalaw. So yun, talagang nangungulit kami sa aming mga kapartner na MSWDO at saka sa barangay. Ano pang isa, dun sa tagal ng kanilang kaso, may mga court kasi tayo na hindi family court. Pag hindi kasi family court, ma'am, tulad ng Rosario, ang cases nila
3,000. So, minsan, sa ating experience, merong 1 taon, 4 ang schedule niyang hearing, pero sa 4 na yun, walang natuloy. So, Nadidelay oo, po. yung isa namin na pinakamatagal, 5 years? 5 years Nasa na siya. inyo pa rin po Nasa ngayon. amin pa din. Hanggang ngayon po, ma'am. Yes, naghihiring pa din siya. Ang ginagawa ko, lagi ako nasa Rosario kay Judge Austria. Judge! Nakukulit talaga ako sa kanya. And God is good naman, naiano namin siya na makapag-bail ang bata. Kasi, Ilang taon na po ba ito? ano na siya, 21 na siya. 15 lang siya nung dinala sa amin. Opo. So at least kung makakapag-bail siya, sabi namin, kahit tumagal ang kaso mo, at least nasa labas ka na. Makakatulong ka na sa iyong pamilya. Ma'am, matanong ko lang din po, paano po pala yung pag-aaral ng mga bata pag po nasa loob ng bahay pag-asa? So may mga katayo po tayong school. Ang DepEd-AS at saka po San Pascual Integrated School at saka Santa Rita. So lahat po ng ating bata na pwedeng pumasok, sila po ay pumapasok through modular po. At God is good naman po, may mga nakaka-graduate naman po sa kanila at minsan po, ay di kami kasama po pag sila uma-attend po ng graduation. Nakakatuwa namang isipin na kayo na yung kasama nila. Okay lang po yun. Ano naman po yung papel ng pagmamahal at pangunawa? Dahil nga sabi natin, it all boils down to attention and care na hinahanap nila sa mga magulang nila. So ano naman po kaya yung tingin yung papel ng pagmamahal at pangunawa niyo po sa kanilang mga bata? Siguro, isa yun sa kailangan ng isang tao yung pagmamahal. Maramdaman nila na sila ay may value, na sila ay may halaga. So kami, lagi namin pinaparamdam sa kanila, sa lahat ng pangangailangan nila, binibigay natin. Hindi lang sa usapin ng pagkain, hindi lang sa usapin ng iba't ibang serbisyo, pero kami mismo, na pag sila ay nalulungkot o anong problema mo. At lagi namin sinasabi sa mga bata na kahit anong ginagawa namin, pero kailangan nyo kami. Pupunta sa amin ha, magsasabi. Ititigil namin ang ginagawa namin para masamahan namin kayo. And tingin ko naman po, effective siya kasi lumiit po yung cases namin ng abscondment yung takas. Kaya siguro, sabi ko nga ay siguro mas ramdam ngayon ng bata na talagang genuine, totoo. Totoo Opo. yung pinapakita namin concern at pagmamahal sa kanila. Nakakatawa naman at nararamdaman Kaya mo nga, yung sincerity hindi- ni ma'am yes. talaga sa trabaho bilang social More than worker. na to ng service, pagmamalasakit na to at pagmamahal talaga. Na yun nga, kahit hindi nyo sariling kadugo, hindi nyo kadugo, minamahal nyo at inaalagaan nyo na parang inyo, which is beyond. Beyond ano po siya. At sobrang nakaka-proud po yun bilang kayo po sa sarili ninyo na Nakaka-inspire nagagawa din. po kayo na kahit di man siya makita ng mga tao, alam nyo na may nagagawa po kayo para sa isang bata at maraming bata, to be honest. And bilang madami nga pong natututo sa inyo mga bata, kayo naman po bilang kayo po ang section chief nga po, our social worker, ano po yung mga aral po na natututunan nyo mula sa Bahay Pag-asa? So, mula nang napalipat po ako sa Bahay Pag-asa, kasi last December 2023 lang po ako napapunta ng Bahay Pag-asa. Sabi ko nga, nung napapunta ako dito, mas naramdaman ko yung profession ko. Bakit po? Dahil po yung sa ibang service, na-interview natin, nabigyan natin ng financial assistance, so tapos na po. Pero dito, buhay ng bata yung binabago mo At ikaw din, bilang tao, you need to walk the talk. Hindi pwedeng, kailangan, mapagpasensya ka. Pero ikaw naman, kaunting pagkakamali ng bata, iinit agad yung ulo mo. So parang dito, hindi lang bata ang nare-rehabilitate, pero kami ding mga staff, nare-rehabilitate ka na parang, kailangan kong maging mabuting tao. Kasi ito yung dapat mong ipakita sa mga bata. Parang nakakahiya naman na sabi ka ng sabi na dapat mahaba ang pasensya, dapat ito, pero ikaw sa sarili mo, hindi mo siya nagagawa. Pero very fulfilling siya. Although madaming challenges, pero worth it. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagod. Yun, ma'am, nasabi niyo po na yun po yung mga natutunan nyo sa Bahay Pag-asa. Ano naman po yung mga natutunan nyo sa bata po mismo? O sa atin pong, yun nga po, sa atin Sa ating pong- mga bata. Yes. So sa ating mga bata, ang natutunan ko sa kanila ay siguro ay
dapat lagi nating iparamdam yung halaga ng isang tao. At sila, minsan maaawa ka talaga sa kanila kasi kalimitan sa kanila ay broken family. So, nag-asawa si ina, nag-asawa si ama, tapos ang naging custodian nila niya ay isang senior citizen. Mga lola't lolo Oo, po nila. na 70 plus. Meron nga kami dati na si Lola nagtitinda pa ng panutsa sa pier na hindi niya rin madalaw ang bata kasi sobrang hirap. So minsan hindi lang bata ang tinutulungan namin, pati pamilya. So tinitingnan natin na ano pa ba yung mga programa at serbisyo na pwede nating i-extend sa kanilang pamilya para matulungan din natin sila. Which is meron din naman nga po under po ng ating Provincial Social Welfare and Development oo. Office. Patuloy pa rin po ba itong ini-innovate yung mga programs din po ninyo? Opo, tulad po ngayon, dati po ang ating pong livelihood ay nakafocus laang po sa ating mga paggawa ng mga fabriko, ng mga dishwashing. So, sa ating pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang partners, meron na po kaming hydroponics. So, yung mga lettuce natin, kami po ay nagtitinda na. Tapos, yung recent lang pong nangyari na nung ating founding anniversary, meron na din po kaming isdaan. So, baka po sa isang araw, nandito ako, magtitinda ako ng tilapia at saka ng hito. Ayan kasi. Aabangan po. Opo, yan. In partnership po namin sa Provincial Agriculturist Office and Provincial Veterinarian's Office. So, nakahingi rin po kami ng mga paitloging manok. So, Ayun. kumbaga, kailangan isip ka pa rin ng isip. Ano pa pwede para sa ating mga bata? At mas Ayun po. magiging productive Yes. lalo ang mga Hindi na bata. sila maiinip. Ewan ko lang pag Yes. nainip pa sila sa daming gagawin. Kasi may mga kambing din kami. May mga bibe, may mga manok. Kompleto lahat ata na. dito. Opo. Tsaka lalong bababa yung mga rate ng pagtakas-takas at mas Yes. ma-encourage sila na maging mabuting Oo. tao. Parang wala ka ng time mag-isip ng Yes, pagtakas. kasi ang Bahay Pag-asa naman, hindi siya kulungan para sa ating mga bata. bahay talaga siya, Oo. bahay. Kasi sabi nga, ang daming programs na nakahanda. At hindi naman kayo restricted. Structured lang yung araw-araw, Yes, pero yes. hindi naman ito parang restricted na bawal mo gawin to, bawal mo to gawin. At pag bumisita ka talaga doon, maaliwalas talaga siya. Yeah, which is common misconception siya sa mga gantong bagay. Ayun ma'am, pag-usapan naman po natin yung mga, since na pag-usapan po natin yung mga batang nasa loob, kamusta naman po kaya yung mga batang nakalabas na, ano po yung kalagayan nila? Binibisita niyo po ba sila pagkatapos po ng ilang taon o ilang months nilang nakalabas sa Bahay Pag-asa? So, bago po kasi natin palabasin ng bata, meron po tayong tinatawag na discharge conference. So, nandun po kami, ang bata, ang pamilya ng bata, ang barangay at ang MSWDO. So, sa discharge conference po, nakahatag po doon, ano po yung plano ng bata paglabas? Mag-aaral ba siya? So, nandun po yun. So, once po nakalabas na ang bata, 6 months to 1 year, kailangan po niya mag-report pa din sa kanyang MSWDO at si MSWDO naman po ang magre-report sa amin para po ma-monitor natin kung ano po na ang ginagawa ng bata. So, hindi po tayo na nasa atin lang, natin siya i-monitor. Pagkalabas po, ay i-monitor pa din po natin siya para po masigurado natin na unang-una kung ano po yung naging agreement sa ating discharge conference, yung kanyang intervention plan ay nasusunod po. So, after 1 year naman po at okay na siya, gagawa na po tayo ng termination report. Na ibig sabihin po, ay di talaga pong tapos na po yung rehabilitation program ng bata sa facility. Ma'am, may pagkakataon po na within those time po ay bumalik pa ulit po yung bata. Wala naman po, pero sad to say, meron po tayo mga bata na napapupunta po sa jail. Nagkakaroon po sila ng re-offending o tinatawag na nag-commit uli sila ng case tapos hindi na sila minor. Opo. Yun po. Yun. Baka may itatanong ka pa, kasamantala? Ayan, ma'am. Salamat na lang po at pagbati niyo sa ating manonood at sobrang salamat po na pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na ipahayag niyo po ang kwento ng mga bata dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Tsaka po maidagdag din po sa inyo pong mensahe ay ano po ang mensahe niyo po sa ating komunidad tungkol po sa kahalagaan ng pagbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga bata.
So siguro, unang-una ang mensahe sa community. Una, gusto kong magpasalamat muna doon sa ating mga partners na talagang nagiging katuwang natin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga bata. At para naman doon sa iba ay sana wag natin silang husgahan. Kailangan lang nila ipagmamahal at kalinga natin para sila ay hindi sila mahantong sa gantong facility. Okay po. Ayan, maraming salamat po, Miss Eileen. Nakapanayam nga po natin ngayon si Miss Eileen Arano, ang Section Chief ng Bahay Pag-asa ng Batangan. At sa pamamagitan nga po ni Miss Eileen, narinig natin ang storya ng tunay ngang nagpakita ng pagbabago sa bawat batang dumaan sa Bahay Pag-asa. Mula sa mga hamon at suliranin hanggang sa muling pagtitiwala sa sarili at muling pag-abot ng kanilang mga pangarap. At ngayon nga po, pakinggan naman natin ang mensahe ni Governor Vilma Santos Recto bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo o isang dekada ng Bahay Pag-asa noong March 18, 2026 nga po yan. Napakaganda po ng theme natin sa umagang ito, isang dekada ng pag-asa. Pagbabagong buhay para sa matatag na Batangan. A very, very meaningful theme. Pero nandito kami lahat para tumulong sa inyo. Kaya sana wag nyo kaming biguin because I truly believe you are our future. Kayo ang bukas. Hanggat ako ang nanay ng lalawigan, hindi ko kayo bibitawan, mga anak. Help me to serve our Batanggenyos who are in need. Tulungan niyo ho akong ipagdasal ito and I'm sure God will hear our prayers. Hindi ko kaya mag-isa. Pwede ho ba magtulungan tayo para matulungan ang mga kabataan? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Batangas, mabuhay ang Batanggenyo, mabuhay ho ang mga Pilipino. Magandang umaga po. Talino at puso. Ayan, at narinig nga natin ang mensahe ni Governor Vilma Santos Recto sa atin nga pong ginanap na Bahay Pag-asa 10th year anniversary na isang dekada na nga po ang nakakalipas nung ito'y binlessing at inauguration. Kasama din po syempre ang ating governor. Ayan, kasamang Almira, kamusta naman yung ating talk ngayong umaga? Na-inspire ka ba? Sobra akong na-enjoy. At hindi na din ako nagulat kasi based on Ma'am Eileen talaga na nakasama ko na din before sa PSWDO ay talagang kahanga-hanga ang trabaho ng isang social worker. At hindi din siya biro. Masaya sila lagi tingnan. Masaya silang nakikipag-usap sa mga tao. Pero grabe ang nagagawa nila sa komunidad natin. Ayan. Ako din parang life-changing din na napakinggan ko si Miss Eileen. Yeah. Ako ay na-inspired din naman. Kasi ngayon lang din ako nakarinig ng tao talaga or social worker talaga. At kinukwento nga niya yung mga challenges niya, yung mga triumphs din niya. Yes. At yan nga po, dito na nga po nagtatapos ang ating Friday episode ngayong umaga. Sa ating mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page na Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para po sa iba pang updates. So baybayan at magkarinigan muli tayo next week para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi natin makakalimutan ng ating technical team na nakasama nating bumiyahe ngayong araw at sa inyo na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, sa ngalan po ng ating mga kasama din, si Jane Ilormo Ilagan at Sir Jonats Macaraig, at sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello.
ng isang pamalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Almira Elaine Baler. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo!